Hey, what's up? Halina't mag-aral ng Node.js. I-download muna natin. LTS. I-select dahil gamit ko Windows 10. Click ang Windows Installer. Click ang Next. Next. Wala ka lang ibang gagawin. At ito naman, optional to. Default, kung hindi ka familiar sa mga package ng Chocolately, wag mo na lang i-check. Ako i-check ko yan kasi kailangan ko yung Chocolately sa Android na package ko at saka meron din siyang kasamang Python na latest. Okay, next. Voila, installed na yung Node.js natin. So, bago natin siya i-run, mag-open muna ako ng text editor ko gamit ang Visual Studio Code. Maganda to sa lahat. Ito ang recommended ko na gamitin yung text editor. IDE din to. Okay, create tayo ng file. Tapos type natin yung basic na script. Kumbaga sa HTML, meron kang header, body, footer, yan. HTTP requires HTTP. At ito lang noise and ito yung echo, kumbaga sa PHP. Wow, ang bilis kong mag-type, no? Hindi mo lang nakita. Meron akong sticky note sa gilid. Okay. Save. Lagay mo lang kung saang path nakalagay yung source code mo. For me, lagay ko siya sa default ng user path. Default ng folder. Okay. User folder, yung sa user folder sa Active Directory ko. Okay, i-open ng console. Tapos para sigurado wala na-install yung Node.js mo, i-type ang node-v. Lalabas yung version ng Node.js mo. I-run ang code na ginawa natin kanina na mynode.js. I-click yung allow access. Huwag mong i-close itong console mo. Meron ka ng hosting na local. Try natin. Open ang browser. Type ang localhost tapos yung port, yung likod natin kanina. Magandang araw kasi may natutunan naman tayo sa about JS. Node.js din nakadesign yan sa real-time post-based notification. Ganun yun. Pero pwede siya sa back-end and front-end. Mga kabytes, huwag kalimutan mag-subscribe, share and like to your friends, and maraming salamat.